Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. For the longest time ay palaging tinuturing ang East bilang ang weak conference o ang mahinang conference sa NBA. Panahon pa nga nila Kobe ay madalas nang natitipon sa West ng mga bigating team. Mapa Lakers man yan, Spurs, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, OKC Thunder, Houston Rockets at iba pa. Ganun pa man, next season nga ay posibleng may iba na ang usapan dahil lahat nga naghahabol ngayon sa reigning NBA champions New York Knicks at tila ba nagpapalakas nga ang mga team ngayon sa Eastern Conference. Halimbawa na lamang ang Miami Heat na kinuha pa lamang ang two-time league MVP Giannis Antetokounmpo mula sa isang trade. Nakuha din nila ang sharpshooter Tim Hardaway Jr. Andyan din sila Bobby Portis Jr., ang star player ng Italy Simon Fontecchio at iba pang solid role players. Ngayon nga ay isa na sila sa mga inaabangan na team sa East. Kung mananatili silang healthy ay tiyak na magiging maganda ang laban nila kontra sa reigning NBA champions. Lalo na't pinamumunuan din nga sila ng master tactician Coach Erik Spoelstra na nakakadala ng team sa finals kahit na mga second round picks o mga undrafted players lang ang meron siya. Ang Philadelphia 76ers naman ay gumawa nga ng trade upang makuha ang former Finals MVP winner Jaylen Brown na nanggaling pa lamang sa kanyang best regular season performance kung stats ang pag-uusapan. Bukod sa kanya ay nakuha din nga nila ang instant offense and Anfernee Simons na kaya kang bigyan ng 20 to 25 points at any given night. Nakuha din nila ang stretch big Dean Wade at tulad lang ng Miami Heat ay hindi pa nga sila tapos na gumawa ng galaw dahil pareho silang sumusubok na makuha pa ang all-time scoring leader ng NBA LeBron James. Ang Boston Celtics naman bagamat sinasabi ng madami na nalugi sila at natalo sa palitan ni Jaylen Brown na nasa kanyang prime pa at Paul George na lipas na sa kanyang prime, isang malaking addition nga sa kanilang team ay si Mitchell Robinson dahil bukod nga sa naging plus ito sa kanila, naging minus pa nga ito sa reigning champions New York Knicks. Nakapagdagdag din sila mga kaibigan ngayon sa veteran point guard kay Mike Conley na magsisilbing backup ng rising star Peyton Pritchard. Habang isa pang team na dapat abangan ngayon ay ang Toronto Raptors. Noong huling beses nga na napadpad dito si Kawhi Leonard ay binulabog niya ang buong East at agad niya itong dinala sa championship. Sa ngayon nga ay medyo may dadda din si Kawhi at mas madami ng injuries ang pinagdaanan. Subalit hindi pa nga siya laos. In fact ay nagpakita pa lamang siya ng best regular season performance niya last season kung individual stats ang pag-uusapan. Kasama sila Scottie Barnes, RJ Barrett at iba pang solid pieces ay posibleng lehitimong contender din nga ito mga kaibigan at hindi nga malabo na madagdagan pa sila ng DeMar DeRozan ngayon. Ang Washington Wizards din mga kaibigan ay may number 1 pick AJ Debonsa na. May Anthony Davis, Trae Young, Chris Middleton at DeAndre Ayton din sila. Babalik na din nga sa Indiana Pacers si Tyrese Haliburton. So tiyak nga na madaming teams na maghahamon ngayon sa New York Knicks sa Eastern Conference. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?